Sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon na siyang batayan ng ating pong pag-aaral sa araw pong ito ay matatagpuan sa Exodo, Kapitulo 19 mula po sa talatang 1 hanggang sa 11. At ganito po ang ating mababasa mula sa salita ng Panginoon. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kaniya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung papaanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala ng kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Kung gagawin kong isang kaharian ang mga pare at isang bansang banal, iyan ang sabihin mo sa mga Israelita." Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, "Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh." Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinasabi ni Moses kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat ako'y si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay na karagdagan sa amin sa umagang ito. Salamat po sapagkat muli amin pong mapagbulay-bulayan ang iyong salita at lalo tigit matutunan ang iyong mga alituntunin
para kami maging matatag, ah, lumago sa pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at buksan po ang aming puso at pangunawa sa pagtanggap ng aralin na amin pong matutunan sa aming pong pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang siyang umaakay sa amin tungo po doon sa ikalalago ng aming pananampalataya. At sa araling ito, Panginoon, ay matutunan po namin humakbang at magtalaga ng aming buhay at amin pong maihandog ito sa iyo at nahahanda na kayo ay aming katagpuin sa pamamagitan ng aming pagsama. Dalangin ko, Panginoon, gabayan po kami sa aming pong pagpapatuloy sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay balikan po natin ang ilang mga punto na ating pong iniwan kahapon. Ano po ba ang nais ng Diyos sa atin na maging ano po? Ito po yan ay sa talatang 6 hanggang sa 7 ng Exodus. Una po, sabi niya, na nais ng Diyos na tayo po ay natatangi. Ano? And sabi niya, and ye shall be a peculiar treasure unto me. Pinakita ng Panginoon na sabi niya, pagmamayari ko ang buong mundo, pero kayo na Israel, ang aking piniling bayan ay aking ko kayong itatangi. Ibig sabihin, siya po ang Israel o ang bayan ng Diyos ay makakaranas at makakatanggap ng kakaibang pakikitungo ang Diyos sa Kanya. So, tandaan po natin na ang kayamanan, sabi nga, kung paglagay natin ito sa literal, no, a treasure has a great value. So, gano'n na lang po gano'n na lang po pinahalagahan ng Diyos. Ano po, yung kanyang bayan. Sabi niya, okay, nilikha ko ang buong sanlibutan at ang buong sansinukob ay pagmamayari ko. Subalit kayo ang aking piniling bayan na aking tinatangi. At dahil sa kanya pong itinatangi, sabi po ng Panginoon ay pagkakaloban ko kayo ng mga mana. At ito nga po ang kanyang pangako sa bayan ng Israel na kung saan ay mayroon siyang inilaang lugar. Ito po ay ang Kanaan. At kung ikukumpara natin sa ating henerasyon, sa ating pong kapanahunan, tayo po mga mananampalataya ay pinili ng Diyos na maging anak niya sa kabila po ng sa gitna po ng kadiliman ng mundo. At maraming tao na nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi po makikita sa kanilang pananampalataya na mayroong Diyos. Dito sabi niya, ito yung pangatlo, sabi niya, which is on self-extension. Sabi niya, where your treasure is, sabi niya, and you will, sabi niya, where your treasure is, there will be your heart be also. Sa Matthew 6:21. Tatandaan po natin, pag sinabi natin self-extension, katulad po natin, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Sabi niya, tandaan ninyo na kung saan ang inyong mga kayamanan, nandoon ang inyong puso. Totoo po. Minsan may mga bagay na mayroon tayo na hindi natin pwedeng iwanan, lalo na pag araw ng linggo. O minsan nasa loob na po tayo ng ating pong bahay panalanginan, sa bahay sambahan, ang naisip natin na iwan sa bahay sapagkat marami po tayong mga material na bagay na naiwan doon na maaring kuhanin ng mga magnanakaw o mawawalang bigla, kung ano man ang magiging sitwasyon doon. Hayaan natin. Ito yung kapahayagan ng Panginoon dito. Sabi niya, kung saan ang inyong kayamanan, doon yan ang iyong puso. So kung ilagak natin ang ating pong puso sa Panginoon, ilagak natin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon sa mga makalangit na bagay, poprotektahan ng Panginoon ng mga bagay na mayroon tayo. Sabi niya dito, sa sunod,
Sabi, God want us to be His priest. Sabi niya, gusto ng Panginoon na tayo po ay maging kanyang saserdote. Ibig po sabihin nito, pag sabi ng Panginoon sa mga Israel na gagawin ko kayong bayan ng mga pare, yung pagpapahayag nito, sabi, gagawin kong bayan, kayo'y bayan na makadiyos. Yan. Na nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo at sa pamamagitan ninyo ay nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon at makikilala nila ang Panginoon. At sabi niya po dito, kayo'y gagawin kong mga banal. No? Sabi niya, ye shall be to be a kingdom of priests. No? Kaharian ng mga saserdote, kaharian ng mga banal, kaharian ng mga nagre-representa sa Diyos. Kaya po, isa pong karangalan ng maging anak ng Panginoon. Ang sabi niya, at sa pamagitan nga po nito, sabi niya, yung magiging lifestyle natin ay walang iba kung hindi ang purihin at dakilain ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, na kung saan yun inihanda ng Panginoon, no? Doon during the worship service in heaven, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat at umawit ng mga papuri sa Panginoon. Now, sabi niya, give God the worship due to Him. Ibig pong sabihin, tanging Diyos lang po ang dinadakila natin sapagkat siya lang po ang karapat-dapat na sambahin natin sa pamagitan ng ating pong buhay. Kung kaya nga po dito sa bayan ng Israel, sabi ng Panginoon sa kanila, sa makalawa, ako'y bababa mula sa bundok na ito para makita ng tao. Ako'y magpapakita sa tao. At nakita po naman natin ang positibong pagtugon ng mga Israelita na sila ay nangakong sumunod at tumalima doon sa kasunduan ng Panginoon. Now, letter B, yung tinatawag nating intercessions for self and others. Ito ho yung nagiging tagapamagitan tayo, maging para sa iba. Yan. Katulad ni Moses, siya yung namamagitan sa bayan ng Israel para sa Panginoon. Kung kaya ang lahat ng instructions na kukuhanin ni Moses sa Panginoon, siya na may kanyang inilalahad sa mga tao. At ang mga tao po ay tumutugon ng positibo na sa nagsasabing sila'y sumunod at tumalima sa nais ng Panginoon. At sabi niya, prayer is a relationship. Totoo po yan. Yung panalangin po natin, yung ating pong devotion ay isa pong relasyon na kung saan ito po ay hindi dapat mahiwalay sa atin. Ang ating ugnayan sa Panginoon ay sa pamagitan ng mga panalangin. Maging ang ugnayan noon ng Panginoon at ang bayan ng Israel ay sa pamagitan ng panalangin. At sa mga pagkakataon po ito, tulad po ng aking nababanggit, sa ating pong panalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. At muli ko pong ipaalaala na kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang Panginoon naman ang siyang nangungusap sa atin. So kaya po makikita natin yung tinatawag nating relasyon. Now, pangatlo, God wants us to be holy. And sabi niya po sa 19 verse 6, ye shall be holy, a holy nation. Okay. Pag sinabi mong banal, ito ho yung kabanalan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila, sa bayan ng Israel. So sabi niya, gagawin ko kayong banal. Ibig kong sabihin ng banal, ito po'y katangian ng Diyos na igagayak sa bayan ng Israel upang sila ay magiging kapahayagan o magiging representante ng kapangyarihan ng Panginoon. Now, dito po sa atin, sabi nga natin, sa atin na mananampalataya, sa atin na mananampalataya ay sinabi ng Panginoon na tayo rin po ay dapat na maging banal. Holy means separation and
pure, and that it means, ang banal po ay nakabukod tangi at ito po ay walang dungis. Puro po talaga. Ibig kong sabihin, ang buhay po ng bayan ng Israel ay binukod tangi ng Diyos. Kanya nga po sinabi na ito, kayo ay aking itatangi. At ibig kong sabihin na sila po ibinukod tangi upang sila maging puro o banal sa harap niya. Alam po ninyo, ganun din po yung kalalagayan natin bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Panginoon. Tayo po una ay inaring ganap niya, tayo po ay binayaran sa pamagitan ng kanyang buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin, at tayo po ay inaring ganap niya. Tayo po ay binayaran sa presensya sa kabayaran ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan. Inangkin po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kaligtasan na kanyang pinagkaloob sa atin. At dahil po doon, bilang isang mananampalataya, bilang isang anak na ng Panginoon, tayo po ay ibinukod tangi niya. Ibig sabihin the word, He sanctified us. He set us apart from. That means, ibinukod tangi po niya tayo mula sa saan? Sa mga sitwasyon na kung saan tayo po ay nakukompormiso, na sa kabila po na tayo po ay anak na ng Diyos, ay gumagawa o nagpapatuloy sa kasalanan. O kaya, tayo po ay nakukompormiso na imbes na sumunod sa salita ng Panginoon, ay nasasaway natin sa pamagitan ng buhay na mayroon tayo na hindi natin pinapahalagahan yung pong pagtubo sa atin ng Panginoon. Kung kaya nga po, pag sinabi niyang, we are sanctified by God, ipinukod tayo ng Diyos, at sabi niya, and be ye holy, for I am holy. Sabi ng Panginoon, maging banal kayo sapagkat tulad ko na isang banal. Now, ang nais ng Panginoon sa atin ay tayo po maging katulad niya. Ganon din po ang bayan ng Israel, nais ng Diyos sa kaniyang bayan ay maging katulad niya. Ano pong ibig sabihin ito? Magiging wangis ng Panginoon o yung kanyang katangian ay makikita sa atin o sa bayan ng Israel. Now, matatandaan po ninyo na ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At nadungisan po ito sa pamagitan ng kasalanan ng kanilang pagsaway doon sa inutos ng Panginoon kay Adan na kanyang pinagbilinan, na sabi niya na dapat hindi sila kakain ng puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Subalit, sinaway nila ang kautusan ng Panginoon, kung kaya't imbis na sila ay mamuhay ng may kabanalan at matuwid, sila po ay nagkasala nga. At ang sabi ng banal na kasulatan na ang lahat ay dahil kay Adan hanggang sa ating pong henerasyon ay mayroon po tayong likas na minanang kasalanan kay Adan. Kung kaya nga po ang mga tao maging sa kapanahunan ngayon ay lalo't higit naging talamak sa pagkakasala. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat sa pamagitan ni Jesucristo na siyang Diyos na ating tagapagligtas ay siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay tubusin sa kapangyarihan at presensya ng kasalanan. At mula nung tayo po ay nung ating pong tinanggap si Lord Jesus bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas, yung ating pong buhay ay kanyang binago. At nung kanyang binago, tayo po ay ibinukod tangi niya na maging matuwid o na magayak ang kanyang katuwiran sa atin. At makikita po yung katangian ng ating pong Panginoon Kristo, ang ating pong Diyos, na siyang tumawag sa atin na maging wangis niya. Sa makatuwid po sa pamagitan ng salita ng Panginoon na ating pong napapag-aralan, ay ito po'y nagbibigay sa atin ng unti-unting paglago. Magmula po doon sa pagiging pasaway, tungo po doon sa pagsunod
at ang sukdulan ng buhay na ating pong hinahangad ay maging katulad ng Panginoon na siyang Diyos na banal. Kung kaya nga po, ang nais niyang makita sa atin ay yung kanyang kabanalan sa pamamagitan po ng ating pong pagsunod at pagtalima sa kanyang mga salita. Ang bayan ng Israel, nais ng Panginoon na maging huwaran sa lahat ng bayan na nandoon ang reflection ng Panginoon sa kanila. Ipapap ko tayo. Now, sabi niya, be holy, for I am holy. Yan sa 1 Peter chapter 1, verse 16. Sabi niya, dapat maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Ibig niya pong sabihin na ating pong igayak, yaong pong katuwiran ng Panginoon, the righteousness of God, na makita sa atin at sa pamagitan po ng kanyang salita na nahahayag sa atin na siya na may ating pinagbubulay-bulayan ay yaong pong mga bagay na hindi angkop sa buhay ng isang Kristiyano na tulad natin. Dapat po mawala sa dahilan ng nais po ng Panginoon. Tayo po ay maging banal tulad ng Diyos na pinaglilingkuran natin, na Diyos na banal. Ang sabi niya, for us to become like God, He first become like us. Ganda po, no? Sa John 1:14, sabi niya, para maging katulad tayo o maging wangis natin ng Panginoon, siya po ay nagpakumbaba at nagkatawang tao na tulad natin upang kanyang maranasan ang kalalagayan natin at maunawaan niya ang kalalagayan natin kung kaya't ng kanyang sinabi sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Juan na nais ko kayong maging katulad ko. Ang ibig kong sabihin ay nais ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na siyang nagpapabago ng ating pong buhay, na siyang nagbibigay kaalaman upang tayo po ay mamuhay ayon sa katuwiran ng Panginoon. Sabi niya, because sabi niya, for us to become like God, He first become like us. Mga kapatid, nais ng Panginoon na ang ating pong buhay ay hindi po lamang lumago, kundi maging produktibo. Hindi po lamang maging produktibo, kundi na mag-uumapaw yung kanyang masaganang biyaya. At makamit lang natin ang kalalagayan ito kung ating pong sundin, tuparin ang kanyang mga tagubilin sa pamagitan ng kanyang salita. Pag sinabi mong tuparin, isa sa pamuhay po natin. Yung bawat bahagi ng ating pong pinag-aaralan upang tayo po ay higit na maging malago at matatag sa pananampalataya. Katulad po ng bayan ng Israel nung sinabi ni Moses sa kanila ang mga tagubilin ng Diyos, sila po ay sabay-sabay na nagsabi, susundin namin ang kanyang salita. Yun po ang isa sa magandang katugunan natin. Now, dito po, how to prepare to meet God. Paano nga ba natin ihanda yung ating po sarili? Simple po lamang. Una, sa bayan ng Israel, kung titignan natin, mayroong instructions ang Panginoon sa kanila. Maghanda sila, labahan ang kanilang damit, pagkatapos ihanda ang kanilang sarili sapagkat haharap sila sa Diyos. At ang Diyos ay bababa mula sa bundok at pagpapahayag siya at magpapakita siya sa tao. Paano po natin paano tayo maghanda para kasalubungin ang Panginoon? Tulad po kahapon na aking nabanggit, na pag katagpuin natin ang Panginoon una sa kanyang lugar, ito po ang bahay-sambahan. Kaya nga po, dapat ihanda natin ang ating mga sarili at sa paghahanda nito. Niyang ibig sabihin, ang paghahanda nito ay pong bigyan natin at paglaanan natin ng panahon.
Yan. Number 1, sabi niya, how to prepare to meet God in community. Yan. Sa kapulungan o sa ating lugar. Isa po sa maganda na paghahanda na siyang tatalakayin po natin bukas. Ano po? Ay kung paano tayo maging yung bang i-apply natin yung sinabi ng Panginoon kay Moses sa bayan ng Israel at ilagay po natin ang ating sarili bilang kanyang mga anak sa kalalagayan ng buhay ng bayan ng Israel upang madama natin kung ano yung nais ng Panginoon na dapat nating sundin sa kanyang alituntunin. Mga minamahal, ang paghahanda po ay mahalaga. Ang paghahanda po ay higit na mabigyan nawa natin ng panahon sa pagsalubong natin o paano natin kasalubungin ng Panginoon. At dito po lamang natin makikita ang presensya ng Panginoon sa kanyang itinakdang lugar, ang bahay panalanginan, ang bahay sambahan, sa araw ng linggo at sa araw ng Miyerkules. Diyan po tayo pumupunta para katagpuin ang presensya ng Panginoon. Bukas po, pag-aaralan natin kung paano tayo maghanda para kasalubungin ang Panginoon sa isang lugar na kung saan kanyang itinakda sa lahat ng nais na sumunod sa kanya. Muli po ako si Pastor John. Dito po ang morning meditation at ang aking dalangin nawa ang saganang biyaya ng Panginoon ang siyang madama at makamit natin sa araw pong ito. Hangad at dalangin ko po na patuloy na ingatan tayo ng Panginoon sa kabila po ng mahigpit ang ating pong sitwasyon sa pandemya. Kaya po laki po ang aking dalangin na ingatan po ang bawat isa saan man po kayo naroon sa mga sandaling ito. Nagabayan at ingatan tayo ng Panginoon. Hindi pong kalimutan hanggang sa muli, hanggang muli ito tayo magkita-kita bukas ng umaga. Tayo po ay maraming salamat. Salamat po dakilang Diyos sa aming pong natutunan sa araw po ito. Salamat po sapagkat tinuruan mo ang bayang Israel kung paano sumunod sa iyong kasunduan, sa iyong tagubilin at sa iyong mga alituntunin. Higit sa lahat, Panginoon, sa pamagitan ng kanilang pagsunod ay pagpapayag ng kanilang pagpuri, pagsamba sa iyo, sapagkat ikaw yung Diyos na nagligtas sa kanila at nagbigay sa kanila ng masaganang pagpapala. Gayon din po sa umagang ito, dakilang Diyos, nais po namin ihandog din ang aming buhay sa iyo upang gawin po kaming banal, Panginoon, bilang iyong mga piniling anak ay maluwalhati ka namin sa pamagitan ng aming pong buhay, sa aming pong pagsamba at sa aming pong paglilingkod sa iyo. Nawa, Ama, sa pamagitan po ng araling ito ay higit po kami maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Palaging po, Panginoon, nagabay at ingatan po kami ilayo sa anumang karamdaman na dulot ng pandemya sa aming pong paligid, sapagkat naniniwala po kami na ikaw po ang aming Diyos na dakilang manggagawa, ang Jehovah Rapha. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa at hawakan po ang aming buhay. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pag-aliw, paggabay ng Banal na Espiritu siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I'd rather have Jesus than silver
or land, I'd rather be led by his name we stand. Jesus than anything. It's all the world unfolds to